May isang batang babaeng mahirap, nag-aaral siya sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Madalas ay nag-iisa siya lagi, na nasa sulok kapag nakaupo ay tila pinagtik. Lagi siyang nakayuko, mailap ang mga matay, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro, halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang nalaman na kaiba ang kanyang kalagayan kung hahamilin sa mga kaklase. Pinapakita at pinapabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila at magaganda, at iba-iba ang kanyang mga damit na pumapasok sa paaralan. Madalas ay tinutok siya dahil sa kanyang damit. Ang kanyang damit, kahit malinis, ay halatang luma, na palibhasa ay kupas at punong-puno ng singsing. Dengan pengorbananku, kapag oras ng kainan at labasan ng kanya-kanyang pagkain, halos ay ayaw niyang ipakita ang kanyang bawal. Tinatago niya sa kanyang kantungan ng pagkain pira-pirasan ng kaunti, tuloy subo sa bibig. Kabilis upang hindi malaman ng mga kaklase kung ano ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang matay, nasusulyapan niya ang mga pagkain dala-dala ng mga kaklase niya, gaya naman sana sandwiches and imported na mamahaling chocolate. wahai guru, engkaulah sang murogi sejati. Uy! Ninya! Ikaw pala yan? Patulit na naman yung damit mo. Di ka siguro mabilhan ng mga magulang mo na maayos at magaganda damit. Kawawang bata. Ang panunokso ng mga klase ay hindi nagtatapos sa kanyang mga damit tatangkain. Ang nangyayari ito ay batid ng kanyang ina. Pag-uwi sa bahay, madalas siyang umiyak dahil sa panunokso ng mga kaklase at siya ay nagsusumbong sa ina. Mapapagkat labi ang kanyang ina, matagal itong hindi makakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at may pagmamahal na sasabihin sa kanya, "Hayaan mo sila anak, huwag mo silang papansinin. Hayaan mo sila kapag nagkaroon tayo ng trabaho, ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masarap na pagkain, mabibili rin kita ng maraming damit." Huwag nakakuha ng madaming pera. Ridho dan doamu, takkan dapat At lumipas pa ang maraming araw, ngunit ang ama ay hindi pa rin nakakakuha ng trabaho, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ang bata naman ay unti-unti nakaunawa sa kanyang kalagayan, natutunan niya din makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. di dalam Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalagay ng mga kanyang mga klase na siya ay kanilang talutalunan. Ay lalo sumidhi ang kanyang pang-aasar, lamang damit, di masarap ang napagkain, mahirap. Pilit ay pinapasok nila sa mga kaisipan. At napag-isip-isipin niya na lagi na lang magpakumbaba sa mga kaklase at huwag lumaban kung sila'y nagtutok suman sa akin. Wahai guru, engkaulah sang murobi sejati. Wahai guru, engkaulah Hanggang sang na isang araw ay murobi natuto siyang lumaban. Sa buong sejati. pagtataka nila ay bigla na lamang natuto sumagot ang hirap na batang babae na laging lumakupas at puno ng salsi ang damit. Ang batang babae ay laging baon ay tinapay na walang palaman. Isa sa mga iyong walang magawa ang kanyang mga kaklase kung hindi ang tutulong siya. Alam niyo ba na may 100 akong damit? Kung totoo yan, bakit hindi mo sinusuot? Bakit laging luma at bakit laging sinusuot ng damit? Sabitan sa amin kung totoo yun. Bawal! Papapagalitan ako ng ingay. Kung gusto nyo, ikukwento ko na lang sa inyo kung paano ito kaganda at paano ito kaganda ang mga tela nila. Guru, At nagsimula na nga siya sa kanyang pagkukwento paano ay ininilarawan niya hanggang kaliit-liit ang detalye ang bawat isa sa kanyang sandang tulad na damit
Halimbawa ng isang damit na Takkan party-party dapat makintab ku na rosas, bandingkan tela, marami mumunting bulaklak, dengan bolga, umaangas na pengorbananku. nag-iisang ribbon sa magkabilang damit. At ang kanyang pagsimba, sa pagtulog, at sa pagkain sa eskwelahan. Mula noon ay naging magkaibigan na niya ang mga kaklase Di niya. dalam Siya ay lagi nagsasalita at sila ay nakikinig lahat sila. Pinatutupad sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Engkaulah ciptakan cinta pada tanganku. Engkaulah ciptakan rindu pada rasulku. Isang araw, hindi pumasok sa kanyang klase ang mahirap na batang babae na may sandamit. Kaya isang araw ay nagpapasya sila na dalawin ang batang matagal na na-absent sa klase. Ang natagpuan nila sa bahay ay sira-sira at nagtiray ng kalumaan. Lumabas ang kanyang ina, kaya pinapasok sila sa loob at nakita nila ang maliit na kabuuan ng bahay na salat-salat na marangyang kasangkapan. Nakita nila na nakaratay ang batang babae na may sakit pala. Ngunit sa tumalo sila ay may sakit. At nakita nila ang kanyang mga sandaan